Sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingiin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritong. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao, ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang espiritu ng Antikristo
ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong, ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod na ng puon na hari sa Sion. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako naman ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang pagkahari ng Diyos. Sakit ay kanihang kinamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kung hindi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nagpauhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito ang siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan
sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat na may sakit at mga pinapahirapan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Happy New Year din po sa inyo. At welcome po sa ating Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno. Kaya palakpakan naman po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bago po ang lahat, nais ko lang po magpakilala. Ako po ay si Father Mike Calao. Ako po ay bisita dito sa Quiapo ngayong araw na ito dahil ako po ay kasalukuyan na naka-assign sa Archdiocesan Shrine o Dambana ng St. John the Baptist sa Pinaglabanan, San Juan. At kasama ko po ang mga kapatid kong pari, sina Father Oman Gandia, ang aming Vice Rector at Parochial Vicar, at kasama din po si Father Archie Perez, isa sa aming mga resident guest priest. Nandito po kami dahil patuloy po kaming bumibisita sa ating mahal na Jesus Nazareno. At kada taon, sa umpisa ng bagong taon, hindi lang po kaming mga pari doon sa San Juan ang bumibisita dito, no? Kasama din po namin ngayon ang aming mga volunteers at staff ng aming dambana at parokya na patuloy na nagpapasalamat sa mga grasya at biyaya na pinagkakaloob sa atin ng ating mahal na Jesus Nazareno. Personally, para sa akin, ito'y palaging isang pagbabalik tahanan dahil 22 years ago, ako rin po minsan ay na-assign din po dito sa panahon ng ating nasirang obispo na si Bishop Ted Puhain. No? At ako po ay tuwang-tuwa at nagagalak na every year, ito ang isa sa mga, kung masasabi po nating panata bilang isang pasasalamat. At sabi nga natin sa bawat umpisa ng bagong taon, gusto natin tayo ay mabasbasan palagi ng Diyos. Kaya kaisa niyo po kami sa ating pagpapasalamat sa ating mahal na Jesus Nazareno. Sa ating ebanghelyo po ngayon ay narinig po natin na kung paano si Jesus ay lumilipat ng iba't ibang lugar upang doon ay manatili. At sa pagkakataong ito, siya'y lumipat dahil nabalitaan niya na ang kanyang pinsan, ang aming patron at inyong patron na si San Juan Bautista ay dinakip na ng kanyang mga kaaway. Siya'y ikinulong at papatayin. Kaya nga sa pagkakataong ito, si Jesus ay lumisan na mula sa Nazaret kung saan siya talagang namuhay at nanirahan at pumunta na sa isang maliit na lugar sa bahagi ng Galilea na ang pangalan ay Capernaum. At maaalala po natin, in the first public ministry of Jesus, ang una niyang talagang pinuntahan upang ipalaganap ang kanyang misyon ay sa Galilea. At bakit sa Galilea? Lalong-lalo na ngayon sa lugar ng Capernaum. Itong Capernaum ay napakaliit lamang pong lugar. No? Ngunit itong lugar na ito ay may alias, may tawag sa lugar na ito. At ano ang pangalan? It is also named as the Galilee of the Gentiles, ang Galilea ng mga Hentil. Kaya nga naandito ngayon sa ating ebanghelyo.
At bakit tinawag na Galilea ng mga Hentil? Dahil ang mga napapalibot na mga lugar ay mga hindi Hudyo. At ikalawa, mga hindi naniniwala pa sa ating Panginoong Diyos. No? Na andun ang mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan nila. At yan ang unang pinili ni Jesus na puntahan upang ibahagi ang kanyang misyon. Bagamat marami ang hindi pa nakakakilala sa kanya, tinanggap niya ang lugar na ito at tinuri niyang isa sa mga paborito niyang lugar. Bakit? Dahil iyan ang una niyang misyon. Hanapin ang mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, hanapin ang mga taong kailangang mapalapit sa Diyos. At tunay nga na itong lugar ng Capernaum ay isang lugar na kung saan naramdaman ng ating mahal na Jesus Nazareno na siya ay kanilang kinikilala. Kaya nga sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, anong narinig natin? Doon pumunta ang mga tao. At sino yung mga pumunta? Yung mga may karamdaman, yung mga paralitiko, yung mga inaalihan ng mga masasamang espiritu at demonyo. At hindi sila nabigo dahil doon unang ginawa ng ating mahal na Jesus Nazareno ang kanyang pagpapagaling. Kaya nga kung titingnan po natin, si Jesus ang unang misyon, dalin ang lahat sa Kanya. Mapalapit ang bawat isa sa atin sa Kanya. At siguro ito'y hindi na iba kung nasa saan po tayo ngayon. Dito, sa lugar na ito, kung saan nakaluklok ang ating mahal na Jesus Nazareno, marami ang pumupunta. Ilang araw na lang po, mas dadami pa tayo dito. At bakit? Dahil dito, walang antas na pinipili. Lahat pumapasok, lahat anuman ang antas, siya man ay mayaman o dukha, ang lahat ay tanggap. Ang lahat ay tunay nga na nakakaramdam ng presensya ng Diyos. At alam niyo kung bakit? Alam niyo, may isi-share po ako. Nung ako po ay naandito pa at naka-assign dito sa Quiapo, kapag wala po akong misa, 2 lang po ang aking tambayan. At saan ang aking mga tambayan? Una, sa confessional box, kung saan doon kami nakikinig ng mga nais magbalik loob sa Diyos. Pero pag wala po ako dyan, nasan po ako? Naandyan sa isa sa mga inuupuan nyo. And I always share this to my brother priest and then sa mga kaibigan ko, na every first Friday, I see to it na may ginagawa akong isang mahalagang bagay. At ano yon? Ang aking room po ay yung isa sa mga unang kwarto dyan. Kaya kapag first Friday, alam na natin, ang unang misa sa ganap ng 4:00, 2:00 pa lang, hindi ka na makakatulog. Bakit? Dahil punong-puno na ng mga taong naghihintay at galing sa iba't ibang lugar. At talaga namang hindi ka magtataka dahil para palaging simbang gabi pag first Friday. Puno na ang unang misa hanggang sa huling misa. At kami, kapag kami na ang naka-assign, alam namin na talagang dadagsain na yung araw na yon. Pero isang magandang bagay na ginagawa ko po, mga kapatid, pagkatapos ng huling misa ng First Friday, kung saan wala ng taong naandito at nakasara na ang ating simbahan, ang gagawin po ko po dito ay pupunta sa isa sa mga upuan dyan, mag-isa at magdadasal ng aking evening prayer. Pero alam nyo, ang isang pinakamaktingkad na hindi ko makakalimutan, kada ginagawa ko po yan, kahit mag-isa lang ho ako dito, no? At ako'y kinikilabutan pag kinikwento ko yan palagi. Bawat upo ko dyan, kahit mag-isa na lang ako, ang dami kong naririnig na bulong. Ang dami kong naririnig na mga dasal na para bang naiwanan ng lahat ng mga tao na nagsimba sa araw na yon. At talagang kahit anong ingay sa paligid, mas kakaiba ang tinig na maririnig po dito.
Kaya nga kahit mag-isa ako, parang hindi lang ako ang nagdadasal. Naiiwan ang mga dasal ng mga taong naandito. At maniwala po kayo. Bakit? Dahil marahil, yan ang mensahe ng Jesus Nazareno. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan, at ang lahat ng bulong nyo mahalaga sa akin. Huwag niyong akalain na kahit sa ipag-upo nyo lang dyan, kahit huminga lang kayo, yung hinga nyo, asahan nyo, mamaya, maiiwan dito yan. No? At ang lahat ng mga salitang binubulong nyo dito, ay naririnig namin pa rin. At bakit? Dahil yan ang ebanghelyo natin ngayon. Itong lugar na ito ay tulad ng Kapernaum. Isa sa mga minamahal na lugar ng Diyos dahil alam niya ang lahat ay bumubulong at nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga sana po sa pag-upo po ninyo ngayon, pabayaan nyo at kalimutan ang lahat ng mga naririnig nyo sa labas. Kalimutan nyo ang mga iniisip nyo ngayon. Ano ba kakainin ko mamayang tanghali? Ano bang gagawin ko pagkatapos ito? Huwag nyo humunang pag-usapan yan. This is the time that you have a personal appointment with Jesus Nazareno. Ano man ang problema nyo, bulong nyo lang. Ano man ang gusto nyong ipasalamat, ibulong nyo pa rin. Dahil naniniwala po tayo na ang bawat dasal ng naandito ay naiiwan at nananatili dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? At sana patuloy nyo pong paniwalaan at panindigan po yan. Ang lahat ng pumapasok dito, tanggap ni Jesus. Sino ka man, ano ka man, ang Diyos naghihintay sa inyo dito. Hinahanap nyo pa lang ang Diyos, tapos na ang mission nyo dahil natagpuan na niya kayo bago nyo pa siya makita. Before we have seen Jesus, He has already found us. Muli po, patuloy tayong manalig at sa darating na kapistahan ng mahal na Jesus Nazareno, isa lang ang sasabihin natin sa Kanya, Your will be done. Naway maunap ang nais mo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon sa Ama na tumupad sa Kanyang pangako nang isugo niya sa atin ang Kanyang anak upang ihatid ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang Santo Papa, mga obispo at ang kaparian, naway maipahayag sa kanilang salita at gawa ang presensya ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magbigay ng liwanag sa mga taong nabubuhay sa dilim sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa mga ito. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Atin nawang tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating piling sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagpapatawad sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos naway patuloy na maramdaman sa buhay ng mga duka at may sakit sa kabila ng mga paghihirap na kanilang dinaranas. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga tapat sa Panginoon na yumao na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin.
Ang lahat ng ating samot dalangin ay hinihiling natin kay Kristong ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ay isang batang Paskol na patungo sa Belen. May dala ng halihalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalawang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay nagbibigay buhay. O Jesus na manliligtas, tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami ay maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin ay magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang hindi magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay may inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. O Jesus Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y aalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. O Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samukot, dasal sana'y pakinggan mo, nung magpawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y paborihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, alugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, hinay mo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, pagpunin niyo kaming pababayaan. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ang samukot,
dasal sana'y pakinggan mo. Nang mapawin na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y papurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement for Fiesta Masses. Ipinagbibigay alam po sa lahat ng schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9, 2025 ay ang mga sumusunod. January 8, 2025, Miyerkules, mag-uumpisa ang ating 33rd Fiesta Mass sa ganap na 3 ng hapon hanggang 11 o'clock ng gabi, oras-oras. January 9, 2025, Huwebes, sa ganap ng 12 ng hating gabi hanggang 11 ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap ng 12 ng hating gabi sa Quirino Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinagkikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Kasama rin. ho ng aming mga kapatid na pare, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan
basag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalangin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalangin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.